Halos 5 minuto lamang ay tinagal ng plenary debate sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon na umaabot ng mahigit 27.3 billion pesos. Mas mataas ito ng lagpas 66 million pesos sa kasalukuyang pondo ng tanggapan ng Pangulo. May report si Ace Cruz. This representation wishes to move for the termination of interpellation on the budget of the Office of the President as a show of institutional courtesy to a co-equal branch of the government. Yan ang motion ni Senador Jingo Estrada. Wala pang 5 minuto mula na magsimula ang plenary debates ng Senado sa panukalang pondo ng Office of the President sa 2026 na higit 27.3 billion pesos ang halaga. Walang senador na nag-interpellate o kumestyon sa nilalaman ng pondo. Mr. President, and also Senator Alan Cayetano sent me a message that he will no longer interpolate the budget of the Office of the President and executive offices, Mr. President. Hearing none, the budget of the Office of the President and other executive offices hereby deemed submitted. Mas mataas ang 2026 proposed budget ng Office of the President ng 66.20 million pesos kumpara sa 2025 budget. Una nang sinabi ng Malacanang na malaking bahagi ng pondo ay gagamitin sa hosting ASEAN Summit sa Pilipinas sa susunod na taon. Kasunod nito, inaprubahan din ng Senado ang panukalang pondo ng Presidential Management Staff o PMS na 854 million pesos. Samantala, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian na sisimula sa December 1 ang period of amendments at inaasahang papasa sa third reading sa Senado sa December 9. Una nang iginiit ng Senate leadership na magiging mabusisi sila sa panukalang pondo para matiyak na hindi ito mababahiran ng korupsyon. Ace Cruz, Newsline.